So I'm Aljon C. Camilo, and today I'm going to demonstrate on how to put the sales data analysis sa Google Sheet. So first, go to Google Sheet. Yan. So i-download nyo lang yung ang file doon sa Google Drive. Yan na. Then wait lang sa ito na. Nabalag siya is naglag yung laptop. And then ito na siya. Hanapin mo na yung file. Okay, wait, ito yon. Tapos next lang, continue lang, and then export nyo lang. And after that, nalabas na yung file. Ayan ang file. So ang gagawin na natin dito is mag-spacing lang tanong. Just put a space sa mga columns para hindi siya madumi tingnan. Then so for spacing is ang gawin lang natin is mag double tap lang tayo instead of dragging. Should double tap this, like yung nakita nyo yung mga arrow na color block, double tap nyo lang yan para spacing. Okay, yan, then dito. Okay, next is i-format natin yan. So ang date, yan, sa date format natin, go to format, and then hanapin nyo yung may date dyan. Ito, so lalabas yun. So yan, diba? And then sa unit price, maglagay lang tayo dyan ng piso sign, no? Format ulit. Yan na, lagay natin pati dun sa total price, lagay tayo ng piso sign ulit. Ito na, yan. And then after that, punta tayo dun sa may sa may 3 line. May 3 line dyan. So ayan, to 3 line na punta ka lang dyan sa may 3 line. Ayan, so para ma-align siya. Yan, na-align na siya, guys. Then pati dito punta sa 3 line doon sa first. Yan, to na-align siya. And then after that, sa header natin, babigyan ko siya ng mga kulay para mas maganda sa tignan and mas accurate ng ating data. Ayan, so yellow, mas maglagay ako ng blue dito sa customer ID. May blue to. Yata sa product is kulay siya, green. Nakita ng green, and then other is color yellow na siya lahat. Ay, hindi pala lahat. Yellow pala yung dapat. Yellow lang siya. Okay, sa total price is lagay tayo ng color red. Yan. Color red. What's yung color red? Ito pala. Color red. Okay. So that, scroll down muna ako. Scroll down. Kung tama ba, add din ko sheet 2. So sheet 2 is doon na tayo sa other section, no? Sum ko lang yan kasi masyadong maliit. Go to drive ulit, tapos hanapin natin yung instruction. Saan ba yun? Ito yung instruction, guys. So dito sa formula, lang siyang i-copy paste. Okay, copy paste lang natin siya. Copy paste punta sa fx, copy natin doon, and then click enter lang siya, and then ayan, result na. Balik tayo ulit doon, same lang Japon, same lang na copy paste, control C, then balik ulit doon sa may saan ba yun, fx dyan, and then yan, enter ulit. Yan, balik ulit tayo doon sa drive. Wait muna, lagyan mo lang ako ng space. Okay, and to okay,
copy paste ulit tayo guys sa number 2. Copy paste natin. Ito is yung mga formula sa query guys, no? So mga formula yan siya. fx ulit, dayon enter, ayan na, space ulit, punta pala, pabalik-balik lang siya guys hanggang sa matapos lahat. 1 to 5 kasi ito, medyo marami siyang i-copy paste natin ng formula, no? Balik tayo dito, siming lang nga po siya guys, pabalik-balik lang siya hanggang sa matapos ito. Button clear dito, tapos copy paste ulit. Balik lang siya guys. Copy paste ulit. Last na to guys, number 5 na guys sa ating Excel. Then paste natin. Next is ito na siyang maglalagay muna ako ng spacing, pero ay wag lang pala, wag na lang. So hindi na ito malagay. Scroll muna ako kung tama ba. Tama naman lahat, I think. Tama naman lahat. Tama siya guys, tama siya. Next is add muna akong sheet with the sheet 3. Sa sheet 3 guys is balik tayo dun sa sa drive, no? Sa part 3 na tayo guys. Part 3 kasi is naano ko na siya, na-edit ko na yung mga product name. So all goods na yon. Yan, na-edit ko na yung mga address, ID number, customer ID yun. So ang gagawin lang natin is copy paste lang natin yung total product guys. Yan, copy paste yun sa part 2, copy paste lang natin yun, punta sa FX ulit. Paglagay na sa FX guys, mag-add lang tayo ng dyan, another number para makuha natin yung formula. So number or formula ang i-add natin para tama yung resulta. Add tayo dito, dito add tayo dito, ilan i-erase natin, din yung ilan is add. I think tama, parang tama naman. Ayan, diba? Ganun lang siya guys. Zoom in, zoom out lang natin. Lagay ko space, punta ako sa drive ko ulit, copy paste ulit yung formula. Back. Ayan na guys. Diba? See? Next, balik ulit ako dun. Saan ba yun? Ito number 2. Copy lang natin ito guys. Pagkatapos balik tayo dun sa punta tayo sa sa column D. Ito FX guys, copy na natin. Tapos ayan na guys. Diba? Madali lang siya guys. I think madali lang siya, pero nahirapan din ako guys. Tapos strategy nga tayo. So guys, natawa ako kasi medyo nahirapan kasi ako kasi hindi ako masyado marunong. Wait lang, nawala yung guys. Wait, nasan ba yun? Ito. Okay. So ayan sa formula guys, number 5 na guys. Okay, ito tayo dun sa FX. Add tayo ng formula dito. Zoom in ko muna kasi masyadong maliit. Yan, backspace muna ako guys kasi mag-add ako ng formula para tama yung input natin dito, para hindi siya magka-error. So wait lang, copy tayo. Dito is medyo mahirap-hirap kasi medyo mahaba yung formula na i-add ko. Then meron ding ilan-ilan is i-delete ko yung other formula.
Saan ba yun? Medyo ano. Wait lang guys, medyo mahirap kasi dito kasi madaming formula na i-add. Saan ba yun? Ang formula ulit yun, nakalimutan ko yung formula. Nahirapan ako dito guys, pero laban pa rin. Wait lang. Ito ba yung formula na gagamitin ko? By sum n. Okay. Lowest sales 1. Tama ba to guys? Hindi ko alam kung tama ba to. I think tama naman. Oh yan guys, tama na. So ayun na guys, na-complete na natin yung ano. So yun, okay na.